under test. Ito yung masarap. Tamang balanse sa lahat ng bagay ang sikreto ng masarap na putahe. Nariyan ang mga sariwang rekado na kapag pinaghalo-halo ay nagbibigay ng kakaibang lasa. Hindi rin nawawala ang mga pampalasa na nagdaragdag ng linamnam. At syempre, ang tamang paraan ng pagluluto. Yung real secret ng any type of bulalo, yun yung pag-low, slow cooking. Slow po cooking. yun. Syempre, kapag pinagsama-sama, nabubuo ang mga putaing may magagandang kwento. Nung una-una, sa sugalan kami, merienda lang. Bago maraming nakakaalam, pumunta na, di dumami na. Iisa lang na mesa namin dati. Kasi sa magmamadyong lang. Opo. Ayun. Gano'ng tagal na po yun? 1968. Wow, 1968. Mga kwentong mas nagpapaalala sa atin ng bawat higop. Oo nga, ito nga yung nagsisebo. Ito yung masarap. At bawat kagat. Malayo po yung nilakbay namin para matikman lang po yung napakasarap niyang bibingka. Salamat po. Opo. Hindi ba mas sumasarap ang pagkain kapag nalalaman natin ang mga kwento na bumuo rito? Aba kung ganun lamang, sigurado akong mabubusog kayo sa paglilibot natin sa probinsya ng Batangas. Isa sa pinaka-iconic na lugar sa Batangas ay ang Taal Volcano. Basta mga biyera. Kita niyo yan? That is the famous Tagaytay Ridge. Usually, and most often than not, baliktad yung nakikita natin. From the Tagaytay Ridge, nakikita natin tong Taal Volcano. Now, I'm sure kapag dumadaan kayo sa Tagaytay, ang dami nagsasabi, boat ride, boat ride, boat ride! Ayun, sumakay na tayo sa boat ride, papunta dito sa Taal Volcano. Now, it's been how many years? It's been like, man, I think more than a decade since we last featured Taal Volcano. And I'm actually excited kasi it's been a while. So we're here in Taal Volcano and we're gonna hike up around 3.5 kilometers and we're gonna be using the Spanish Trail. Now, para sa mga turista ang ayang maglakad ng 3.5, okay lang dahil meron yata silang option na pwede kang sumakay ng kabayo. Tayo, yung kabayo. Tayo yung mga kabayo. Sa halagang 500 pesos, hindi mo na kailangan mag-alala sa trek paakyat ng Taal. Pero dahil physically fit kami, kahit maabutan pa ng ulan, tuloy ang lakad paakyat. So apparently, hindi ko naalala yung trek paakyat. Dahil may mga iba't ibang trails pa papunta doon sa crater. Now, yung tinahak nating Spanish Trail, hindi yun yung final destination sa baba. Actually, ibang town yata, ibang municipality pa yata yung starting point, no? But ito, yung pupuntahan natin ay picturesque view. But more importantly, papakita namin sa inyo yung tinatawag nilang red lava. Bakit red lava? Well, I'm guessing because this is a volcano and lava
if it's very, very hot, its color red. Matatanaw mula dito ang Volcano Island. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kilala ang Taal Volcano. It has an island within a lake. Maniniwala ba kayo, biheros, na noong 18th century lamang nabuo ang Taal Lake? Umagos patungo sa dagat ang lava flow mula sa pagsabog ng bulkan. Dahil dito, nagkaroon ng tubig sa paligid ng bulkan at doon nabuo ang Taal Lake. Alright, this is a beautiful view. Mainit-init pa. Buti na lang dahil inulan kami ngayon. Buti na lang sumama kayo sa biyahe ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, unti-unting naging freshwater ang dating saltwater sa Taal Lake. Dito nabuhay ang iba't ibang klase ng isda. Ito ay mahahalo natin sa biyaya ng lupa at saka ng tubig. Kasi nung araw, ang mga unang settlements dito sa Batangas, nagsettle yan around the lakeshore areas of Taal, o yung lawa ng Taal, at sa may mga baybayin ng karagatan. Isa sa mga isdang dito lang matatagpuan ay ang maliputo. Okay, kuya. Mali po to. Yes, sir. Na balita ko ay seasonal fish. Yes, yes po. Usually Dito lang po siya na huhuli sa lawa natin. sa lawa. Bakit seasonal yung maliputo? Kasi po, Pati tuwing summer, tama? tuwing summer lang po siya na gano'n. Tapos, yung ano natin, wala po siyang mga, hindi po siya naalagaan dito. Tapos, dito lang siya nahuhuli sa ano natin, tuwing summer lang. Pero ano yan? Hindi yan binigyan ng ng feeds. Kusang Hindi po, lang. kusa po siya, ano po yun. Okay. So, natikman ko na rin maliputo pero nakalimutan ko na yung lasa. Alam ko, lasang isda yata siya. Apo. Sa totoo lang, dahil sa dami ng variety at saka sa klase ng kasariwaan ng pagkain, hindi mo na kailangang lagyan ng napakadaming panlasa o palamuti. Yung mismong character o yung lasa ng mismong sariwang pagkain is already enough para matuwa ka sa kinakain mo. Yun ang essential, sabihin na nating spirit ng pagkain Batangas. Kung ano yung sariwa, kung ano yung in-season, kung ano yung mura. Maliputo. Sinigang sa miso na maliputo. Soup muna tayo. Masarap to. Panalo to. Ang sarap kapag wala masyadong tinik, no? Hindi ka tulad ng bangus. Ano? Depende rin kasi yung bangus naman. Gusto ng mga tao ng konting challenge pero sarap na ito, men. Matatagpuan din sa Taal Lake ang natatanging freshwater sardine sa mundo, ang tawilis. Taas kamay kapag natikman nyo na ang tawilis. Masarap, hindi ba? Sana naalala nyo ang huling beses yung natikman ng tawilis dahil baka matagal-tagal pa bago kayo'y makakain nito ulit. Sa mga nakaraang taon, sinusubukan ng local government na alagaan ang tawilis pero hindi pa rin ito napigilan ang pagkabawas ng halos 50% ng population nito. Kamakailan lang, naibilang ng International Union for the Conservation of Nature o IUCN sa listahan ng endangered species ang tawilis. Kaya sa susunod na biyahe nyo na sa Batangas, dapat gustuhin nyong hindi maisama sa food venture nyo ang tawilis. #Sagip Sardinas tayo, biheros. Ano nga ba ang pagkain Batanggenyo? Pag pinag-usapan natin yung pang-araw-araw na pagkain ng mga taga-Batangas, actually napakasimple ng pagkain at napakasariwa. Maraming nagsasabi, pagka binanggit mo ang lalawigan ng Batangas, unang lalabas sa dila ng kung sino man, bulalo.
Ang aming po pinagmamalaki sa Batangas, lalo na po dito sa Padre Garcia, ay ang aming goto at ang bulalo. Dahil dito po, alam na po natin na mag-press po dito ang karne. Dahil nandito po sa amin ang isang pinakamalaking auction market. Dahil nga maraming bakahan dito sa Batangas, mas sumasarap daw ang kanilang luto dahil laging sariwa ang mabibiling karne dito. Dito sa farm na to, magsisilip natin ang wastong paraan ng cattle farming. Cattle Farming 101. Yes po, sir. Para sa mga Manileño tulad ko ay walang kaalam-alam sa cattle farming. Paano po ba yung proseso, yung sistema? Actually, dito sa farm namin, ang normaling mga mga stocks namin dito is for for disposal na yan Okay. Kasi hindi naman talaga kami yung unlike nung iba na Nagpapalaki. nagpa-fattening. Although may mga gusto din namin makatulong sa community, may mga chances na may mga ilang gustong mag-alaga, binibigyan namin sila ng ng aalagaan. Parang starter kit. Yes. Parang ganun. Eventually, kapag napalaki nila, then ready na for parang pagbili. Okay. Ayan, di yung usapan namin din is hati yan sa tubo. Ayun. Ganun, lahat ng Tama naman. capital, yung expenses, nakalista siya, then yung magiging markup niya, hati kami mayayari din sa mga source namin, galing din lang sa auction sa Padre Garcia, livestock auction din. Yung mga magdadala po from other provinces like Masbate, yan, sa Pangasinan. Yan, may chance kami na makabili sa kanila. Then may kino-condition namin dito. So yung mga baka nyo ay hindi galing Batangas lang? Hindi po. Kasi galing- parating iniisip ko ng mga tao, pati katulad ko, kapag pagdating sa Batangas, maraming baka. Yan. Kasi yun din lang siguro nagiging misconception ng iba. Yan kasi advantage ng Batangas, ng Padre Garcia, ng taon ng Padre Garcia. Kasi nga yung Padre Garcia, siya yung largest livestock capital trading ng Pilipinas. Okay. Kaya parang ang daming baka talaga. Kaya talaga. Kaya maraming bulaluhan din. Bukod sa mga baka, meron na rin silang mga inaalagang kalabaw. Magkano nyo binibili itong mga to? Ay, Kada kilo? yan, wala po yung Okay. Yan, kumbaga kaya yung kagandahan din sa sa cattle farming. Kung meron kayong mga contacts na halimbawa, tulad po na sa amin, pagka may mga harvest ang mais, ang tubo, Tapon na yun. sasabay lang kami sa kanila. Di kapag mangungupay kami, may mapakain kami sa hayop. Tama. Ano yung mga parte ng baka na usually hindi ginagamit? Alam niyo po ba yung sagot? Sa by experience po, lahat naman lahat ng parts ng baka is nagagamit. After kung i-slaughter yan, normally, tapon lang talaga dyan. Balat kasi kinakalusan. Pero yung mga sungay, pero ang Pati yung balat nga, di ba ginagamit pa yan? Ginagamit din, ginagawa. So walang tapon? Walang tapon, wala po actually tapon. Mula sa farm, maaari nila itong ibenta sa bakahan o doon sa tinatawag na auction market ng mga livestock produce dito sa Batangas, partikular na sa Padre Garcia. 1952 pa nang magsimula ang sistema ng pagbibenta ng mga hayop dito sa Padre Garcia. Tuwing Biyernes ng umaga, nagtitipon dito ang parehong mga nagbibenta at bumibili ng iba't ibang livestock product tulad ng baka, kalabaw at kambing. Dito rin namimili yung mga taga Manila, Cavite, o taga saan na malalaking palengke na nagtitinda ng karne. Yun namang mga taga iba't ibang probinsya na gusto nilang magbenta ng mga hayop, nagdadala rin sila dito. Mula sa bakahan, maaring idiretso na ito sa pamilihan para maibenta ang bawat parte nito. Ang leg ng baka na ginagamit sa kaldereta at nilaga. Ang T-bone at tenderloin naman na masarap na gawing steak. Ang oxtail na sangkap ng kare-kare. At syempre dito sa Batangas, ang mga binti at paa na tamang-tama para sa bulalo. It's time to go loco for bulalo. Ayun. Tapos, una nating ilalagay asin. Asin, Yeah. okay. Tapos, paminta. Okay.
Yan. And then, Kapakapa lang talaga, no? Bawang. Bawang. Oh, kasi estimate ko na yung dami nila. Tapos bawang. Ilan years yun na pong ginagawa to? Oo. I mean, are you the second, third generation? Second generation. Second generation na yeah. po, no? Tapos yung sibuyas, half lang siya. Yan, okay na yan. So, yan lang yung ingredients ng bulalo. Tapos, antay na lang natin mga 5 minutes. So, okay na siyang isabaw. Yung real secret ng any type of bulalo, yun yung pag-slow cooking. Yeah, Tama slow po cooking. Yun, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yeah. Okay. Meron po bang ano? Kasi di ba parang, alam ko pag sa Tagaytay ka, daming mga bulaluhan. Kapag dito naman sa this side of Batangas, is there a different way of cooking bulalo? Or pretty much the same? May pinagkaiba ba tungkol sa meat, pagkaluto? Ano sa tingin niyo? So, I think yung sa amin, kasi may sikreto kasi yung mother ko sa bulalo. Yung sabaw niya talaga, hugas bigas. So, Hugas bigas? Yeah, hugas bigas. Which is hindi ko alam kung yung iba, yun din ang ginagawa. Okay, okay. And then, syempre, yung sabaw talaga niya, Right. kailangan igang-iga para yung broth niya talagang nandun yung taste ng Yung sarap. baka. Oh, wow. Okay. So, Alright. kaso, 4 hours talaga siya. Habang hinihintay ang pagkulo ng sabaw na may laman ng baka, sabay naman nilang inihahanda ang mga sariwang gulay. Saka ito ayusin sa mangkok na lalagyan ng bagong kulong sabaw ng bulalo. At yung sabaw. Yes, sabaw. Okay. Iikot ko lang para alam kong kailangan niyo pong... Tapos, ilalagay na natin yung fresh na sibuyas. Okay. Yeah. Uy. Then, sasabaw na tayo. Wow. Ito po ba yung bulalo na kapag may dumaan na hangin biglang magsisebong yung labi? Yeah. Ayan. Oo. Yeah. Tawag dyan, kulalo. And usually, how much is this? 400. 400. Okay, okay. At may kasama na rin itong utak. Yeah, may kasama ng Yan naman yung hinahabol ng mga tao eh. Utak! Utak ng katipunan. Bieros, bago tumulo, well, kung hindi pa tumutulong laway nyo, ulitin ko lang sa inyo kung gaano kahaba ang pinagdadaanan ng bulalo. So, may tinatawag na auction market. Pwedeng bumili, pwede rin magbenta ng baka dito. Pagkabili, pwedeng alagaan ng muna sa bakahan. At pag ready naman let go sa alagang baka, dadalhin na sa pamilihan. Pag nandun na ang baka, chop-chop na para sa iba't ibang butahe. Para sa bulalo, dulo-dulo ang ginagamit. Pinukukuluan, tinitimplahan. Tapos, pinukukuluan ulit. 10 years, pinukukuluan. OA, but you get my point. Ihanda na ang ulay. Tapos, kaya na. Whew! Tender test. Uy. 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 Sobrang the best. Oo nga, ito nga yung nagsisebo. Ito yung masarap. Pasensya na, dip. The best. Ang lambot na beef. Halatang halata naman. Nag-tender test tayo. Yung soup, sa ibabaw ko yung nakuha yung first, kaya sebo yung nakuha ko. Pero if you mix it a bit, get the soup from down under, doon mo nalalasahan yung broth, tapos yung konting alat. Siyempre, ako usually kapag kumakain ako ng bulalo, maglalagay din ako ng sili. Asawa ko parating may patis. Pero ako, okay na sa akin yung ganyang lasa. Actually, more than okay. But the beef, though, is just, wow. Look at this. So tanda. You know, hindi mo na kailangan to eh. Yan yung hinahanap natin talaga pag beef eh. Oh, see? You know. Yeah.
Pati lamang loob ng baka, nagagamit din ng mga Batanggenyo. Wala talagang tapon, biyeros. Ang gotong Batangas, kukumpara natin sa goto sa Maynila, ay iba. Wala itong kanin. Hindi siya lugaw. Siya ay purong-purong lamang loob at kung ano-ano pa ang dinadagdag. Kaya nga namin putok-batok o pampabata. Ibig sabihin, hindi ka naaabutin ng pagtanda pag inaraw-araw mo ang goto. Dahil wala nga itinatapon yung mga lamang loob, dyan inianak ang gotong Batangas. Ang gotohan na to ang isa sa pinakamatagal ng naghahain ng gotong Batangas. Halos 40 years nang magugoto ang may-ari nitong si Nanay Tessie. Siyempre, medyo ibang-iba yung lasa na doon sa bulalo, nakakatikman lang natin, no? But, I guess, ito kasi parang halo-halo na eh, lalo na kapag usually naman mga Pilipino, di ba, mahilig sila sa laman loob. Then again, ako na naman po ay kasama sa 0.001% na hindi pa masyadong na-appreciate yung laman loob. Parang kasi I stick to the basics, just meat. You know, but I appreciate yung halo-halo na sila and the taste it gives coming from the soup. More importantly, beef, tender. Pero sa sobrang tender ng beef, wala akong nakukuhang tinga. Hindi ko alam kung may connection ba yan? Kasi kapag medyo chewing meat, ito parang ito, ganun. Nagme-melt. Food coma dahil sa food venture nyo sa Batangas? No worries, I got you covered, biyeros. Isinunod sa taon ng kapanganakan ng kanilang ama ang pangalan ng hotel na to bilang pag-alala sa kanya. Pagdating namin dito, may isang grand staircase sa salubong sa iyo. Old wood, apparently. Made from old wood. This used to be like a warehouse before, apparently. But yeah, they used that old wood and then they turned it into a grand staircase, which is so beautiful. Hype yung design ng hotel, I have to say. It's just like off the charts. Pasok tayo dito. You got your sofa. Good, comfortable sheets. The pillow, sorry, I'm very meticulous about the pillow. Saktong tigas, saktong lambot. Ayun, 8 hours of sleep. No problem. Ang highlight nito ay design. Off the charts. Panalo. Parang ayoko nang malis. Pretty good. Kasama sa menu ng kanilang restaurant ang mga pagkaing may Batangas twist. Tulad na lang ito. I guess, kapag meron tayong fini-feature ng mga pagkain, pa-complex ng pa-complex. Hindi lang ang kanilang lasa. Hindi ang kanilang pangalan. Beef ribs to be exact. Pero hindi siya kanin. Risotto siya. Hindi lang siya any type of risotto. Chorizo, risotto siya. Now, maubusan tayo ng oras kapag sasabihin ko sa inyo yung mahabang pangalan niya. Ang importante naman ay kung ano ang lasa niya. Sige na nga, ang pangalan kasi ng dish na to ay Tomato Chorizo Risotto with kapeng barako and tableo chocolate glazed short ribs. Ang haba, di ba? Chorizo risotto, yung muna yung tirahin na muna natin. It is chorizo. And definitely is risotto. But the beef apparently has cape barako. Should I say cape barako? Actually, hindi ito yung first time ko makatikim ng meat na may coffee. I feel why they're very proud of this dish. It's very savory. The risotto enough is very flavorful. Oily. Oil from chorizo, which is so yummy. But on top of that is your beef ribs.
na malabot. Very savory. Very tasty. Hindi pa rin kayo nakamove on sa paggamit ng kaping barako sa short ribs, no? Pwede nyo rin naman inumin na lang ang produktong Tatak Batangas na to. Sa produkto ay isa na yung kaping barako. Sapagkat sa kaping barako, doon mo matitikman ang malalasahan, ang blend niya at saka yung pagiging matapang na, kung tawagin matapang na kape. Pagka sinabi natin kaping barako, ano nga yun uso ngayon mga 3-in-1, pero pagka kaping barako, pagka sinabi natin kaping barako, puro, as in natural, talaga healthy. Kaya meron na rin mga coffee farm dito sa Batangas na nagtitinda ng iba't ibang klase ng coffee beans, katulad ng kaping barako. Ito yung kapeng barako namin as known as Liberica. Siya yung pinakamalaki between sa Robusta and Excelsa. Siya yung tinawag na kapeng barako kasi sa dalawang variety ng coffee, siya yung pinakamatapang. Ito yung barako na pinakamalaki, ito yung Excelsa, at ito naman yung Robusta. Ang pagkasarap niya dahil din sa tamang proseso ng mag-umpisa sa pagpitas hanggang sa pagdadry, hanggang sa pag-grind, ay nasa tamang proseso po ang pagkuha namin. Nagmumula naman mula sa bayan ng Balayan ang isa pang Tatak Batangas na produkto. Gawa mula sa mga isdang hindi nabenta ang kanilang bagoong. Yan. Yun. Pagkukuha ng pagbabagoong niya, adon baba dalawang banyera. Ang sinon sa banyera lang. Hindi pwede matabang. So 1:2. O 1:2. Dahil sa madulas yung kanyang pagkaista. Madulas, hindi natalabas siya ng asin. Ano pong klaseng isda yung ginagamit? Manansi. Galunggong. Galunggong. Iba-iba. Yung nabalitaan nga po namin ay yung excess po na huli, yun po yung ginagawa niyong bagoong. Oo, yung excess. Paano niyo po, yung excess na po ba yun, kahit hindi buo yung isda, yun, okay lang yan no? Oo, okay lang. 1991 nang nagsimulang magbagoong si Tatay Herme at hanggang ngayon ay tradisyonal na paraan pa rin ang proseso niya. Kapag sapat na sa buwan ng bagoong sa tapayan, ginigiling ito upang madurog ang mga tinik ng isda. Pasensya na kasi hindi po ako kumakain ng bagoong. Meron bang iba't ibang klaseng bagoong? Katulad nito, ito po ba yung parang kakain ka ng... Pasensya na tayo, pasensya na rin sa mga viewers. Ito po ba yung klaseng bagoong na pagkakain ka ng kare-kare, yan yung sasasoy mo? Yan din, pwede? Oo, yan din. Okay. Kahit hindi ako fan ng bagoong, hindi ko pwedeng palampasin itong bagoong ni Tatay. Para sa inyo to, mga biyero! Importante itong mga baul. Dahil ito, Opo. Mabilis siyang malungoy dahil pag may lalot mainit, ito nain dito. Ang dito sa plastic. Matagal din yan. Matagal. Dito mainit ito eh. So, mas mabilis. Mas mabilis dito. So, ito na po yun. Oo, yan ang aming ginigiling. Ayan. So, ito, pwede kong ganinin lang, Tay. Pero siya may tinik siya. At hindi ako makain ng bagoong, at Kung kaya ka kumain, I trust you, Tay, kasi nakikita ko sa itsura mo na parang iba yung craft mo sa paggawa ng bagoong. Tingnan mo. Mukhang masarap ka. Dito sa pinong yun. Dito sa pinong yun. Ha? Dito sa pinong yun. Ito. Yan. Ito. Ngayon kami. Meron. Tumahimik ka nga dyan, segment producer. Yan, ha? Maalat siya. Maalat siyempre. Siyempre. Kasi maalat siya. Pero masarap siya. Galing. Ang bagoong mas masarap kapag may kapartner na, syempre gulay. Ako rin siguro yung kasama sa 0.001% ng Filipino population na hindi kumakain ng bagoong. That's why pinagtatawanan niyo siguro ako kapag pinag-uusapan ko ang bagoong na wala akong kaalam-alam.
At kapag minsan natatakot akong tikman, pero ang nakakatawa niyan, nag-evolve ang aking palate. Hindi na ako ganun katakot. Na-appreciate ko na ngayon yung alat at linamnam na binibigay ng bagoong. In fairness, kapag hinahalo siya sa mga pagkain katulad ng pinakbo, iba yung alat niya. So, kapag kumakain ako ng pinakbit, lalo kong na-appreciate talaga yung ginagawa ng mga tao pagdating sa bagoong. Para sa mga 0.0001%, yung mga taong hindi pa kumakain ng bagoong at hindi pa na-appreciate, I think there's always time to change. See? Mature palate. Kung sa balayan ay bagoong ang pinagmamalaki nilang pampalasa, sa Taal naman ay may putahing ginagamitan ng ibang uri ng suka at luyang dilaw. People wonder, ano ga yung dilaw? Dilaw is actually the turmeric. Kasabihan ng matatanda, ang sekreto ng pagluluto ng adobo sa dilaw ay nasa sangkutya. Ang sangkutya is actually the process of sautéing. Importante na alam mo na pagsunod-sunod din ang bawat sangkap. Importante na alam mo kung kailan mo ilalagay ang sukang irok. Sinasabing ang paggamit ng luyang dilaw sa adobo ay sinimulan ni Maria Agoncillo na tubong Taal at naging pangalawang asawa ni General Emilio Aguinaldo. But for the very authentic adobo sa dilaw, kailangan ito ang gagamitan mo ng sukang irok. Ang sukang ito ay galing sa kaong na siyang nagbibigay ng ibang asim sa mga luto ng taga-Taal. Kapag nakita niyo na ang kumpulan ng mga tao ito, hahay! You're in the right place! Ito ang pansit ni Mang Biko sa may palengke ng Taal. This particular pansit existed long before Biko or pamilya ni Mang Biko took over in 1975. Talagang ganon na araw-araw na eksena yan. As early as 5:30, they start cooking and they stop exactly at 8:30. With that limited time, nakakakonsumo sila o nakakaluto sila ng average of 70 to 80 kilos of pansit every day. For 15 to 20 pesos, may instant agahan ka na. Pwedeng pansit Mickey o kaya Mickey Bihon. Take note, Vijeros, may oras ang pagluluto ng pansit ha, kaya siguradong panalo rito ang mga competitive. Noong una, ang tawag nga nila dyan ay pansit sabsab. Nakita nyo na ang pansit ay inilalagay sa balisungsong. Ito ay may dahon, may papel, at para siyang conical, no? Dahil nang ang mga tao ay nagmamadali at dahil nang wala pa noon mga plastic fork at kung gamit yan, ang ginagawa ng iba ay itinutulak lang yan galing sa ilalim na parte, itinutulak at siya mong itinatapat sa iyong bibig. Ang basic description ng Batanggenyo sa ganung klaseng pagkain ay sinasabsab mo. Nasundan yon ng barbecue stick na binabali na parang iniipit mo lamang. At ngayon, kaya rin may barbecue stick, ang iba naman, the chopstick way of picking the noodles. At ang iba naman, yung medyo makabago, ang ginagamit ay plastic fork na. Mula sa box office hit na mahigit 40 years in the business na pansit ni Mang Biko, doon naman tayo sa 50 years in the business na bibingka blockbuster ni Ka Eli. Simple lang ang mga sangkap at paraan ng kanyang pagluluto. Tinutunaw muna ang pulang asukal hanggang sa maging parang caramel na to. Sa kaya halong gata, ito ang ilalagay sa ibabaw ng bibingka. Para naman sa malagkit, isasayang ito gamit ang gata. Tay, magandang umaga po. Gandang umaga na. Nako balita namin talagang yung bibingka nyo ay isa sa mga the best dito sa planeta. Magaling naman ako kayo. Opo. So, ganito po yung paraan na niluluto nyo. Okay. So, emotional ho kayo. Hindi. Pag ginakwento niyo yung istorya. Ay,
Sige po. Matagal niyo na po ginagawa to? Oo, ako mag-umpisa, ilalabing 2 taon pa ako. Gawa ng kasama ko yung aking ina. Tapos yun, nung since 12 years old, ilang taon na ho kayo ngayon? 67 na. Oh, wow. Tagal na po. Wow. Tapos ito lang po yung talagang niluluto niyo. Bibingka na lang the whole time. Wow. Malayo po yung nilakbay namin para matikman lang po yung napakasarap niyong bibingka. Salamat naman. Opo. Oh. Of course, masarap. Ilang taon niyo na pong ginagawa ito, no? Tagal na. Balik. Tagal na. Sobrang tagal na. Imposibleng hindi masarap to, Nay. So, itong klaseng bibingka, kinakain niyo tuwing kailan? Araw-araw. Araw-araw ko ba tinitinda ang iba sa palengke, sa lipa. Pero pagka may na-order din, nagagawa ako. Bukod sa mga matagal nang nakasanayan pagdating sa lutong Batangas, isa rin ang paghahabi sa mga tradisyong pinananatili hanggang ngayon. Dito sa bayan ng Ibaan ay makikita pa rin naghahabi ang grupo ng mga kababaihang ito. Kilala ang mga nanay weavers ng Ibaan sa paghahabi ng mga kumot at iba pang maaring paggamitan ng makukulay na telang ito. Bukod sa pandagdag kita, itinutuloy din nilang sining ang paghahabi. Nakilala ko si Mami Natalia, ang may-ari ng isa sa mga sikat na lumihan dito sa Batangas. So, Nay, paano po nagsimula yung negosyo niyo sa lumihan? Nung una-una, sa sugalan kami, sa merienda lang. Bago marami nakakaalam, pumunta na, di dumami na, iisa lang lumesa namin dati. Kasi sa magmamadyung lang. Opo. Yun, Gano'ng katagal na po yun? 1968. Wow, 1968. Bali, 50 years na kami no, isang taon. Wow. 2018, 50 years na kami. Congratulations po. At balita po namin, mulat sa pool, kayo mismo gumagawa ng sarili niyong noodles. Lahat, pati yung Ricardo namin, mga bola-bola, kikiyam kami na yun. Oh. Eh, paano niyo po ba natutunan gumawa ng lumihan? Yung asawa ko, sa China galing. Sa yun, nagagawa rin sa China, sa ganyan. Ganyan din. Siya na nag-ano dito. Okay. So, ito po, parang yung paraan nyo ng paggawa ng noodles, parang medyo, ano to, traditional po ba ito? Ano po yung... Hindi, sadya yun, iniipit sa kahoy para masarap, para makunat. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung mga ibang lumihan, hindi po. makina lang. Makina po sila, no? Ano po yung advantage na using this? Para masarap, kasi matigas yun, naiipit. Opo. Para makunat. Ang tawag dito makunat, maligat. Maligat. Oh. Pinaghalo muna ang mga sangkap para maging dough at saka ito mamasahin. Ayun. Okay. So it's like a huge rolling pin, parang ganyan, no? Bago mamaya sasakyan niya, pagka sasakay siya. Kakabayo, kaya... Dati po ba kayo rin mismong sumasakay? Yung asawa ko, Yung asawa niya? una-una, kasi konti lang naman nakain kasi para sa madyong lang. Okay. Nung umpisa, bumili muna kami sa palengke. Oh, okay. Ng noodles? Konti lang, oo. Nung malakas na, yun na. Kayo na gawa mismo na lang gumawa? kami ng ganyan, nagpagawa na kami. Okay. Tapos na. Ikutin na. Ang bigat pala nito! Wow! Tapos, dito naman sa kabila.
Matapos kabayuhin, ipitin sa giant rolling pin. Isasalang na ito sa machine para magpantay. Pero ang paghihiwa, mano-mano. Oh, lalaki. Pag XL po yung... Tingnan mo. Mas maliit pa po. Malaki pa rin? Yan, yan. Ito yung kapag XL po yung order nila, no? Opo. Opo, yun, yes. Pinilit na lang. Opo. Yes. Galing mo. Ito po, fettuccine. Laki yan. Yun. Sensya na, Nay. Para sa final stage ng paggawa ng noodles, ilalagay na ang mga nahiwa sa tubig na may mantika. After a few minutes, pwede na itong gamitin sa pagluto ng Loming Batangas. Ito po, ma'am. Ipipiga. Dito po. Ah, okay. Gusto mo sige mahal. Opo, yan. Tapos to, ah. Lahat po. All three. Okay. Lagyan mo toyo. Lagyan mo toyo. Yan. Gusto mo sige. Yes po. Haluin po. Nakainin ko po. Huwag po kayo magalit. Parang nagbago yung eating experience ko ng Lomi this time around dahil mas nakita ko po yung paggawa from scratch ng Lomi noodles. Alam mo yan? Iba yan eh. Iba yan eh. And apparently, sabi ni Lola, Yan, tingnan, tingnan. homemade din yung kikiam. Ito, masarap to. Yun. Masarap nga po yung kikiam. Tama si Lola. Mas masarap kapag may toyo mansi. Hindi pala sikretong sangkap o pampalasa ang nagpapabalik sa akin sa Batangas, kundi sa bawat higop at kagat, natitikman ko ang makabuluhang kwento ng mga Batanggenyo. Lab test. Kailangan na ang kamay mo, mabilis mo dumukot. Ito, chinelas to.